Okay, bago tayo mag-umpisa ay magsitayo muna tayo para sa pangalangin. Sa kabahan ng Espiritu Santo, Panginoon, pagkabahan ito kami sa araw na ito. Naway, maulawaan namin ang lahat ng mga itutulong at mga kasama ng wala sa mga mangyari at ang matapos sa mga wala hindi sa halaman ng Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Ginoong Binaranda at Ma'am Eliza. Okay, maraming salamat. Mag-sing po kayo. Maraming salamat po. Bago tayo mag-umpisa sa ating normal na klase, kung mayroon sa inyo mga may pinaramdam o hindi lubusang maayos ang pakiramdam, itaas lang ang mga kamay. Okay? At kung mayroon mga palibasa lindol na mangyari, ay huwag magpanik. Dapat ay magkaayos at magkasunod ang lahat na palabas sa sinid-aralan. Klaro? Klaro. Okay. So kung mayroon sa inyo na hindi gaano nakakakita ng malayuan, maaaring pumunta sa harapan. Okay. So, kung kayo ay nasa ikasyam na baitang, ay tinalakay natin sa pang-apat na kwartel ang isa sa mga nobela ni Jose Rizal. Ito ay ang Noli. Okay. So, ginawa ninyo na drama o palabas ang nasabi na. Ngayon naman, sa ikasampung baitang ay tatalakayin natin ang pangalawang nobela. Yun ay ang Espiritu. Sa ika-apat na kwartel. Pero bago ang lahat, aalamin muna natin bakit nagawa o bakit nailikha ni Rizal ang mga ganong klaseng obra. So ngayon, ay uunawain natin kung ano yung mga kalibirang pagkasaysayan ang nabuo ni Rizal para gumawa ng El Filibusterismo. Kalibirang pagkasaysayan o sa English ito ay tinatawag na historical background. Very good. Salamat. Pakibasa, Mijay, sa kalibirang pagkasaysayan ng El Filibusterismo. Okay, maraming salamat, PJ. So, ito ay nailikha sa panahon ng kolonyalismo. So, kung natatandaan nyo sa Araling Panlipunan, ay natalakay na yan yung yung mga ginawang kabayanihan ng ating mga ninuno para makipaglaban sa mga Kastila. Pero, hindi gaano napag-usapan kung ano yung nagpudyok sa ating mga ninuno. Bakit sila nagaklas? Bakit sila nagbagsik? Bakit sila lumaban? Lumaban sila dahil sa mga pangyayaring naganap sa panahon iyon, lalo na ang pagkakapatay ng God Jose Rizal. Okay, ngayon ay may ipapakita ko sa inyo isang video ng talambuhay ni Rizal. Dapat niyo pakinggan at unawain kung ano yung mga mahalagang paksa na sinasawalat ng nasabing video. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Relonda ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal. 11 silang magkakapatid at ikapito siya. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Ignacio Rizal Mercado y Alejandro at Teodoro Morales Alonso Relonda y Quintos. Nakintana ang pininiwanan noong ika-11 ng Hunyo 1861 sa Calambala, Luna. Noong ika-12 ng Enero 1872, si
Ateneo Municipal de Manila. Siya ay nagpamalas ng kahanga-hangang talas ng isip at nakuha ang lahat ng pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng asignatura. Sa paaralang ito, natamo niya ang katibayang Bachelier en Artes at notang sobresaliente na nakim ang pinakamataas na karangalan. Nang sumunod na taon sa pamutasan ng Santo Tomas, ay nag-aral siya ng Filosofiya y Letras at agham sa pagsasakalanan sa Ateneo Municipal de Manila. Kumuha rin siya ng paggagamot sa naturang pamantasan. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng medisina at Filosofiya y Letras sa Madrid, Espanya at tinapos ang kursong ito noong 1884 at 1885. Ayon kay Retana, ipinahayag ni Rizal na sinulat niya ang unang kalahati ng Manumitang Hera sa Madrid noong magtatapos ang 1884. Sa Paris naman ang ika-4 na bahagi at isa pang bahagi ay sa Alemanya. Ipinalimbag ito sa Berlin at noon lamang Marso 1887 ay lumabas ang 2,000 city. Si Dr. Maximo Viola na taga San Miguel, Bulacan ang nagbayad ng pagpapalimbag sa halagang 300 piso. Ang El Filibusterismo ang kasunod na aklat ng Noli Me Tangere na itinalimbag sa Gante Belgica noong 1891. Itinatag naman ni Dr. Jose Rizal ang La Liga Filipina noong ika-3 ng Hulyo 1892. Ang kapisanan ito ay lihim na itinatag at layunin magkaroon ng pagbabago sa palakad ng pamahalaan sa Pilipinas sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at hindi sa paghihiwasig. Bumalik siya sa Maynila noong ika-26 ng Hulyo 1892. Noong Hulyo ika-7, 1892, alinsunod sa kautusan ni Kapitan General Guzmán, si Rizal ay pinatapon sa Batigan, isang maliit na bayan sa nilagang kanluran ng Mindanao, dahil sa bintang na may kinalaman siya sa paghimagsika ng mga araw na iyon. Habang nagaganap ang labanan sa pagitan ng Espanya at Cuba, sa pangambang madamay sa kayusang ukol sa paghimagsik, hiniling niya na makapaglingkod siya bilang manggagamot sa Cuba. Binigyan niya ng isang bihang si Kapitan General Blanco na nagpapamunay na kailanman ay di siya makikilamok sa mga himagsikan sa Pilipinas. Ngunit noong bago magtapos ang taong 1896, siya ay inuwi ng mga kinuupulan at ibinalik sa Pilipinas. Ikinulong si Rizal sa Maynila sa Real Fuerza de Santiago. Nang iharap sa hukumang militar at litisin, siya ay nahatulang barilin sa Bagong Bayad. Noong ika-29 ng Disyembre 1896, sinulat ni Rizal ang kanyang Ni Ultimo Adios o Huling Paalam, isang tulang pagkikitaan ng magigiting na kapisan at kundangin. At noong ika-30 ng Disyembre, si Rizal ay binaril sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag ng Luneta. Humirang si Dr. Jose Rizal bilang ating pambansang bayani at ipinagdiriwang natin ito ngayong araw, Disyembre 30. Ating patuloy na bigyang pugay ang kabalilihan ni Rizal ngayon at sa Pilipinas ating mga kababayan. Okay, maraming salamat. So ngayon ay pumunta kayo sa inyong mga pangkat. Tapos ang gagawin niyo ay buuin ninyo sa pisara ang buong pangalan ni Jose Rizal. Group 1, Group 2. Okay. Pag nakuha nyo na, i-dikit nyo sa pisara. Okay, pauna na. Dito kayo sa...
Group 2 kayo ba? Group 2, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonga. Group 1, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonga. Okay. Patas lang. Tignan natin kung ano yung tamang sagot. Maaari na kayong ang tamang sagot ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonga. Very good. Maraming salamat. Napakahusay. Palapakan ng inyong. Okay, ngayon naman ay meron tayong picture story. Ang gagawin ninyo base sa mga larawan na nakita niyo sa pisara ay isasalaysan ninyo ang talambuhay ni Rizal gaya ng ginawa ng sabi ko kanina. So, ang bawat grupo ay bibigyan ko ng 3 minuto para makabuo ng kanilang pagsasalaysay. So, ito yung mga gabay na tanong. Ano-ano ang mga katalian ni Jose Rizal ang masasalamin sa inilahat ng talambuhay? Pangalawa, paano na ipakita ang kanyang kabayanihan? Okay, bibigyan ko kayo ng 3 minuto. Mari na kayo mag-umpisa. May leader na mag-representa sa kanilang your story. Dia mau kasih tanda. Jelas itu. Dia ada tanda Spider. Ya lah ada tanda. Minuto lang ha. Nervyos eh, baru itu. Okay, mauna ang unang pangkat, group 1. Pili kayo ng inyong tagapagsalaysay para sa picture story. Okay, maupo na kayo. Ito, pili kayo sa unang pangkat.
Ano-ano mga katangian ng Rizal ang kami sa eskwelahan na talambuhan? Ang katangian ni Rizal ay ang pagmamahal sa bayan, pagkabayan at may malasakit sa bayan. Paano na ipapagila ang kanyang kabayanan? Simulat ni Rizal ang muli ni Camille at ang upang ilantad ang pang-aapi sa ilalim ng panakot ng iskandal sa mga Pilipino. Okay, maraming salamat. Palakpakan natin din ang unang mangkat. Ngayon naman ang pangalawang mangkat. Magandang umaga sa lahat. Number 1, unang tanong. Ano mga katangian ni Rizal ang masalamin sa inilahad na talambuhan? Siya ay isang matapang na bayani na lumalaban sa kahit anong laban ang harapin. At siya ay lagit-lagit para sa bayan. Pangalawa, paano na ipakita ang kanyang kabayanihan? Pinaglaban niya ang bansang kanyang pinasasakupan at inilantan niya ang mga korupsyon na nanaganap sa ating bansa. At yan ang aming salamat. Palakpakan natin ang pangalawang mangkat. Okay, bilang pagmamatuloy ay magkakaroon tayo ng project-based learning. So, ito yung gagawin ng bawat mangkat. Maggrupo, pakibasa, Minche. Pangalawa? Okay, maraming salamat. So, ito yung mga rubrics, pakibasa. Ganyan. Okay, maraming salamat. At ito rin ang ating mga gabay na tanong. Una, pakibasa, Jim. Okay, maraming salamat. Julaika. Paano kung may makakita ang mga layunin dito sa mga halimbawa mula sa akda? Okay, maraming salamat. Pangatlo, Taril. Pagpapahalaga ang mga layunin dito sa mga Okay, maraming salamat. Ito yung mga gabay na tanong na gagawa nyo ng paglilinaw. Okay, bibigyan ko kayo ng Manila paper, bawat pangkat, sulat nyo, at bibigyan ko kayo ng 5 minuto para makumpleto ang inyong mga idea. Okay. Sulat ang gusto sir. Nasa sa inyo? Okay, 5 minuto ay mag-umpisa na. Kailangan bilis mag-umpisa sa buwan buwan. Timer.
Mers. Gama na ako yan. Gama na. Ito gama na sir. Okay, tapos na ating oras. Ayaw ko lang lahat. Okay. Ngayon ay ang unang magtatalakay nilang ginawa ay ang dalawang pangkat. Okay, maaari yung pasking dito sa Ay, Gab, asa na yung pakit, Gab? Okay, ito yung Ano ang mga layunin ni Rizal sa pagsulat ng El Filibusterismo? Ang pangunahing layunin ni Rizal sa pagsulat ng El Filibusterismo ay ang isingin ang damdamin ng mga Pilipino upang labanan ang pang-aabuso, katiwalian at kalupitan. Paano mo may kapagkita ang mga layunin ito sa mga halimbawa ng bakla? May kapagkita ang mga layunin ito sa mga halimbawa mula sa pagkakita ng pagkakita, kabuluhan ng pamahalaan at simbahan, isingin ang isipan ng mga kabataan na sila ay pinaapi at hindi binibigyan ng patas na edukasyon. Number 3, bakit mahalaga ang layunin ito sa mga Pilipino ng pananampalataya? Mahalaga ang ating Rizal sa mga Pilipino noong kanyang panahon dahil doon maraming Pilipino ang hindi pa ulat sa tunay ng kalayaan ng bansa. Sa pagkakaalam ng mga Pilipino sa kanilang karanasan bilang
particular ng mga Espanyol. Ito, paano nga nakakita ang mga layunin ito sa mga nagtawang mga sa akin? So, napakita ito sa pamamagitan ng pagdadala mga tauhan na sumasalamin sa revolusyon ang isla Rizal. Katulong, bakit mahalaga ang mga layunin ito sa Pilipino noong panahon ni Rizal? Malaga ito sapagkat nagbibigay ito ng kaalaman sa mga Pilipino tungkol sa kanilang kalagayan at nagbigay ng inspirasyon o mga ilawan ang kanilang mga karapatan. Okay, maraming salamat. Isang pangkat. Base sa mga ginawa ninyo, makikita natin na meron na kayong mga pag-unawa ukol sa naging kaligayang pang-asesaryan sa aking Pilipos Tourism. So, bilang karugtong, ay masahin muna natin Angel May. Sorry na, balik lang. Sa'yo na, natutunan natin na ang mga kondisyon sa lipunan sa politika ay may malaking epekto sa mga idea at teman sa pamamagitan ng pagkunawa sa mga layunin ng mga mas magiging maliwanag ang mensahe ng mga para sa mga. Okay, maraming salamat. So, base sa Pilipos Tourism, ito ay tungkol sa paghihimagsik ng mga Pilipino sa gobyerno. So, dahil sa mga naging karanasan ni Rizal, doon siya nakuha ng idea kung ano ang magiging paksa ng kanyang pangalawang obra. Sunod, pakibasa. Siren. Ang mga idea na revolusyon, pagkakapantay-pantay at pagmamahal sa bayan ay mahalagang konsepto na lumalabas sa El Pilipos Tourism at ang mga ito ay nakaugat sa Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Okay, maraming salamat. Dahil sa mga pagmamalupit ng mga Kastila sa panahon yun, pinatay yung mga pare, mga Pilipinong pare, pinatay si Rizal. Yun ang mga naging dahilan o nagudyog sa ating mga ninuno o ating mga bayani para maghimagsik. Sunod, pakibasa, Beb. Pagkakagay ng mga pangyayari at mga layunin na lumayanda ay nagbibigay ng isang kalagayan ng insight sa pagsusuri ng mga aklat ng Pilipino. Okay, maraming salamat. So, base sa mga obra ni Rizal, makikita natin na ang mayakda o kung sino man yung lumikha, yun ay nakadepende kung ano yung nasa paligid niya o ano yung namulatan niya sa paligiran. Kung siya ay nagmamahal, so yung mga obrang gawa niya ay tungkol sa pagmamahal. Diba? Tulad na ng paggawa ng kanta, diba? Pag ang kanta, puro sakit, so, ibig sabihin, yung composer o yung gumawa ng kanta ay naintindihan na o naranasan niya ang nasaktan. Gaya ni Rizal, paghimagsik, bukod, galit, dahil na rin sa mga karanasan natamo niya sa panahon ng mga Kastila. Okay, ngayon, gagawa kayo ng experiential learning. Pakibasa na panuto sa Irene. Panuto, ang plano ng isang community project na nagtataguyod ng mga ideya ng pagkakapantay-pantay at pagmamahal sa bayan na nakakaloob sa aklat. Okay, so gamit yung mga ideya na natuklasan ninyo sa Pilipos Tourism ay gagawa kayo ng community project. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para lumikha ng sarili ninyo community project. Ang oras ay Pakatan pa rin ha, pakatan. Isip kayo ng community project natin, mga project sa barangay Pag-Ibatu.
Hindi ka na ano, ayuda. Sige, balik na. Isang project lang. Tapos i-explain nyo bakit yan ang napili yung project. Hindi, basahin nyo lang. Ay na kayo nyo baga ng project ha. Kasi kung politiko, isa na kapatid. Tapos i-explain nyo bakit yan napili yung project. Okay, time up. Kaya muna ang group 1. Okay, maupo muna kayo group 2. Para sa amin ay edukasyon para matulungan ang mga mahihirap na walang buhay at mabigyan ng sapat na kalaman pwedeng gamitin ang mga kabataan para sa kanilang kinabukasan. Okay, maraming salamat. Unang pangkat, palakpakan natin ang unang pangkat. Unang pangkat. Ang naisip namin na community project para sa pagbaba sa bayan ay sa edukasyon. Libreng pagtuturo sa mga kabataan at hindi lang sa mga kabataan, pati na rin sa mga nagtuturo. Dahil marami sa mga kabataan na walang alam-alam patungkol sa edukasyon. Marami din mga nakakatanda na hindi nila alam kung ano ang kanilang karapatan at pati na rin ang mga kabataan. Kaya namin ito naisip na community project para maipahayag namin sa kabataan kung ano ang kanilang karapatan bilang kabataan at kung ano rin ang mga karapatan ng mga magulang at ano ang kahalagahan ng kanilang karapatan. Maraming salamat sa inyo. Okay, ngayon, ibasa. Mercy. Ito ay isang mahalagang nobela sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng mga nangyayari at nagdami noong panahon ng kolonyalismo. Ang nobelang ito ay sinulat ni Dr. Rizal upang magmulat ng mga Tama ba? Ang Inteligustulismo ang siyang nagmulat sa kaisipan ng mga Pilipino? Tama, mali? Tama, mali? Tama. Tama. Sunod, ibasa. Lawrence. Si Rizal ay isang lalaki at intelektual ng Pilipinas. Ipinanganak siya sa Calamba, Laguna ng nag-aral siya sa Tama, mali? Tama, mali? Tama. Sunod, ibasa. Saluya.
Tama, mali? Very good. So yun. Pang-apat, ibasa Laguna. Nais ko na ipakita ang mga suliranin ng lipunan. Gusto niyang magkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng kaniyang mga akda. Maraming salamat. Laguna, tama? Tama. Ngayon ay meron na kayong mga kalaman ukol sa kalihirang pangkasaysayan ng Pilipos mismo. Para masukat natin ang inyong kaalaman, ay magkakaroon tayo ng formative assessment. So, pangkatan pa rin ito ha. So, ito yung mga gabay na tanong. Ibasa, dilay ka, basta nyo yung tatlo. Ano ang pangunahing mensahe na nagpalipos mo ayon sa iyong katutunan? Paano makatulong ang kalihirang pangkasaysayan sa iyong pag-unawa sa akda? Anong mga ideya ang nais mo talakayin pa upang mas mapalalim ang iyong pag-unawa sa akda? Okay, maraming salamat. So, ito yung gabay na tanong sa Group 1. Maaari yung una ng larawan kung hindi pa kayo tapos ng sulat. So, sa Group 2, ito yung gabay na tanong ibasa Ria. Paano mo maihahambing ang mga kondisyon o panahon ni Jose Rizal sa kasalukuyan sa kultura ng Pilipinas? Ang mga epekto ng mga idea. Ano ang mga epekto ng mga idea ni Rizal sa mga modernong manunulat sa Pilipinas? Paano makakatulong ang Ercole sa pag-unawa ng mga kasalukuyang isyu sa Pilipinas? Okay, maraming salamat. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin yung mga binigay kong tanong. So, iba ang tanong sa unang pangkat, iba rin ang tanong sa pangalawang pangkat. Meron kayo 5 minuto. Wow, mana?
yung mga sinulat ninyo ay kukulitin ko mamaya. So, bilang takdang aralin, ay gumawa kayo ng stage play drama na sa Kalawang yung Pinibos Turismo. So, kayong lahat, grade 10 ay gagawa ng pagsasagala ng Pinibos Turismo. Kuha! Okay. Mga tanong. So, yan nagtatapos ang ating paksa sa araw na ito. Naway maging gaban ninyo ang ating aralin kung ano man ang mga gusto ninyong marating sa buhay. Maraming salamat. Paalam na sa inyong lahat. Paalam na po at maraming salamat, Ginoong Pinaranda. Maraming salamat. Okay, salamat.